Salsabalutan na raw ang mga taga Purok 5 sa Barangay Tanyag sa Taguig nang sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan nitong nakaraang linggo. Isang nakasusulasok na amoy ang umalingasaw sa kanilang lugar. Hanggang ang welder na si Nelson may napansing nakabara sa creek o estero malapit sa kanyang bahay. Bumaba po ako dito. Bigla po ako kinilibutan. Tumakbo ako rito, paakyat. Tapos po sinabi ko sa mga kasama ko na mayroong doon na kainahinaya ng basura. Nakabalot man sa itim na trash bag ang bumara sa creek. Kinutuban sila agad. Baka kung ano ito. Maleta? Ah, malaki nga. Kaya mo? Loy? Mabigat? Diyan mo na lang. Tulong buwan. Baka pera yan. Hati-hati tayo. Sa paniniwalang dito nang gagaling ang masangsang na amoy, agad niya itong inireport sa barangay. Sa bigat nito, 3 tao ang nag-ahon sa maleta. Lagyan na yung bota. Sinubukan ko na pong buksan. May katas na napunta sa kamay ko. Pag amoy ko, napakabaho. Iba na yung amoy. Saan natin to, Epe? Dito. Bubuksan yan eh. Ayun, maleta. Nang buksan ang maleta, tumambad sa kanila ang laman nito na nakabalot din sa trash bag. Masako pa. Parang nakakaduda talaga. Balik na balon. May laman pa? Buksan mo pa hanggang taas. Pag hiwa niya pa ng paganon, lumabas na yung braso. Tao ka. Ano? Tao. Tao. Tumawag na kami ng pulis. Bali nakatupi po yung position po ng bangkay. May tama po siya sa tagiliran. Possible saksak po yun. May basag po yung bungo. Katawan yun eh. Nakadamit eh. So, yung build kasi ng katawan is pang babae tapos yung may mahaba po yung buhok. Tao ka. Sino ang babaeng brutal na pinaslang at isinilid na lang sa maleta? Kinilibutan po ako nun kasi kabiruan ko yun eh. At sino naman ang desperadong gumawa nito? Sino naman pumatay ng ganun? Di ba lang sila naawa? Tao yun eh, di yun hayop. Ayun, maleta. Masako pa. Tao ka. Ang bangkay nagsisimula na raw mag-decompose nung na-recover ng mga otoridad. Ang tanging pagkakakilanlan lang nito, mga tattoo. Sa braso niya may tribal tattoo. Tapos sa may binti may kita din po tayong tattoo. 3 star in the sun po. Dahil dito, ang mga tiga Purok 5, positibong nakilala ang babae sa maleta. Siya raw ang kapitbahay nila, si Tata. Ang problema, dayo lang daw si Tata sa kanilang lugar. Kaya wala raw silang contact sa mga kamag-anak nito sa probinsya. Nag-post po yung official Facebook page po namin dito sa Taguig na kung baka may nakakakilala dun sa biktima. May nag-comment po doon, sabi niya na kapatid daw po niya to. Dito sa bayan ng Naga sa Zamboanga, Sibugay sa Mindanao, natunto ng aming team ang pamilya ni Tata. Yung pulis Taguig, mawag sa akin. Kapatid niyo po ba ito, ma'am? Oo, yung son na may na pangalang Walter, siya yan. Si Tata, pangalawa raw sa 3 magkakapatid. Nagkaroon daw si Tata ng 2 anak at para may ipantustus siya sa mga ito, taong 2001, lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. Niwan niya yung mga anak niya sa mama ko. Namasukan siya bilang kasambahay. 1 buwan lang siya nagpadala, tapos wala na. Wala na kaming balita sa kanya. Kala ko nga po patay na siya kasi sipin mo, 20 years, hindi na paramdam. Hanggang nitong 2023, makalipas ang mahigit 2 dekada, laking gulat nila nang si Tata biglang umuwi ng Zamboanga. Ang panganay ni Tata na si Edrel, lumaking masama ang loob sa kanyang ina. Siyempre po may tampo po kasi 2 years old iniwan niya po ako, tapos pagbalik niya 24 na po ako noon, may anak na, yun na po yung pagbalik niya dito po. Sabi niya po, na-miss niya po kami pero hindi po siya nag-sorry na ganun po. Sabi niya lang na ginawa niya yon para sa amin. Pero ang
Ang ikinagulat daw nila nung nalamang nagkaroon pala ang kanilang ina ng ibang pamilya sa Maynila. Nakarelasyon daw nito ang isang security guard. Pero naghiwalay din sila. Ang 4 nilang mga anak napunta sa poder ng kanyang mister sa Hingoog City sa Misamis Oriental. Ang naipakilala lang daw ni Tata sa kanila dahil dinala niya ito sa Zamboanga, Sibugay, ang bunso na si Princess Heart na anak din pala ni Tata sa ibang lalaki. Pero hindi rin daw nagtagal si Tata sa Zamboanga at si Princess Heart iniwan niya sa kanyang nanay Luciana. Sumama siya doon sa Cebu. May nag-hire ng tagahugas ng pinggan doon sa Pantalan. 6 months. Tapos sabi niya, nang balik ako sa Manila. Trabaho siya ng kasambahay, maghanap siya ng trabaho. Video call kami, kinukumusta niyo yung mama ko, si Heart. Yung birthday ni Heart, sabi niya, nang, handa mo yung birthday ni Heart ha? O, bigay siya ng pera. Laking gulat na lang daw nila nang nakarating sa kanila ang balita. Maleta? Oh, malaki nga. Kaya mo? Na may babaeng patay na isinilid sa loob ng maleta. At ang tattoo nito sa binti, pareho ng tattoo ni Tata. Masakit nga po sa amin nung nalaman namin na ganun po. Tapos brutal pa yung paggagawa sa kanya po. Hindi nga kami makatulog sa kaisip sa nangyari sa kanya. Pati yung anak niya, kasakit din. Siguro alam niya kung anong nangyari sa mama niya. Masakit yun. Nakita ko ng malita. Paa niya yun. Nakita ko na masakit na. Para asikasuhin ito, ang pangatlong anak ni Tata na si Turong, hindi rin niya tunay na pangalan, lumuwas pa Maynila nitong Huwebes. Ayaw ko nakikita yung nanay ko na ganyan. Masakit po ma'am, para sa akin, nanay ko po yan eh. So kahit hindi mo man makita ng talagang buo, pakiramdam mo ba bilang isang anak, may parang ano ba yun, parang lukso ng dugo? Opo ma'am. Agad nag-imbestiga ang Taguig City Police na pag-alaman nila na halos 1 buwan na raw hindi umuuwi si Tata sa inuupahan nitong kwarto sa Barangay Tanyag. At ang naging pangunahin nilang suspect sa pagpatay sa kanya, ang napabalitang bagong karelasyon nito na may-ari mismo ng apartment na tinutuluyan niya, si Kaloy, hindi niya tunay na pangalan. Bago kay Kaloy ay may 2 pa siyang kinasama noon. 1 buwan siyang nawala, bumalik siya sa pangalawa. Itong pagbalik niya after 1 month, itong pangatlo niya kinakasama si alias Kaloy, baka ito yung naging dahilan para magselos. Nang puntahan ng mga pulis ang apartment ni Tata, naabutan nila roon si Kaloy kasama ang mga kaibigan at ang mga boarders niya na sina Rambo at Donnie. Hindi rin nila mga tunay na pangalan. Nakita namin doon sa may garahe ng kanyang bahay, yung isang video okay. Merong isang punit ng sako. Yung punit ng sako na yon ay kahalintulad ng sako na nakita natin doon sa bangkay ni Tata na ginamit pambalot. Doon sa 4th floor, nakita namin yung mga buhok ng mahahaba na parang buhok ng babae at mga may traces din ng blood. Pero dahil nahulihan nila ang 3 ng mga drug paraphernalia, pati sina Rambo at Donnie, dinakip na rin ng mga pulis. Bali, naging person of interest po sila dahil yun nga, yung isa sa kanila is yung naging live-in partner po nitong victim po natin. Mas lumakas daw ang kanilang kutob na may kinalaman ang 3 sa krimen dahil sa mga nadiskubre nilang posibleng ebidensya sa loob mismo ng apartment kung saan nagrenta ng kwarto si Tata. May nakuha po kami yung blood stain sa may 4th floor po, which is pinakulik po natin sa soko natin. Meron din pong dress na kulay peach na nakuha dun sa kwarto nitong victim natin na may suspected na dugo din po. Subjected for DNA examination po itong mga to. Pero ano naman kaya ang maaring naging motibo ni Kaloy sa di umano pagpatay kay Tata? Nito lang Biyernes, nakaharap ng aming team ang 3 suspect. Pero yung mga ebidensya po natagpuan sa apartment niyo, kuya? Hindi po yun totoo ebidensya. Wala naman talagang dugo doon. Yung mga ano lang ng yero yun, mga kalawang.
Yung sako na nasa ilalim ng video kay kuya, yun daw yung same sako na natagpuan. Hindi, marami po talaga sako doon. Brooksing ko yun. Yung garbage bag, marami doon. Kaya wala kaming ano doon. Pati yung kwarto ni tata kuya, parang magulo daw. Tapos parang doon Hindi galing talaga, yung maleta. gano'n lang talaga yun. Kasi tinanggal ko na ibang mga damit niya doon sa ilalim. Bakit niyo po tinanggal kuya? Kasi yung mga damit naman ng anak ko yun, hindi naman sa kanya lahat yun. Totoo po ba may relasyon kayo ni tata? Parang isang buwan pa lang po. Nagpaalam siya may pupuntahan, hindi na siya bumalik. Yun lang po ang alam ko. Masama po ba loob yun na nakakulong kayo dahil sa krimen? Siyempre po. Wala naman kaming alam dun eh. Damay lang po talaga, no? Damay lang po talaga yun. Tira ko po sa kanya, wala na, tapos na po pangyayari na yan. Nangupahan lang ako dun, sir, eh. Ay naamin niyo po na may kinalaman kayo sa droga. Sa droga lang po. Pero yung sa nangyari po kay tata, may gusto po ba kayong sabihin? Wala po kami alam dun. Posibleng makasuhan yung live-in partner ng VAUSI under Section 5A in relation to Section 6A under RA 9262. Ang penalty nun katumbas ng sa murder o reclusion perpetua, which is 20 years to 40 years. Pagtatangkang itago yung katawan ng biktima. So pwede rin siyang makasuhan ng obstruction of justice. Kung mapatunayan na yung dalawa, kasama sa pagpaplano na pagpapatay sa biktima, pwede silang makasuhan bilang co-conspirators. Maraming nagkakasakitan dahil sa influensya ng alak o kaya drugs. Kaya ang mga local government agencies ngayon, meron tayong Gender and Development Committee, no? Na talagang nagbibigay tayo ng walang katapusang training, psychological assistance. Ang pinoproblema nila ngayon, saan daw sila kukuha ng pera o mahigit 100,000 pesos para makremate si tata bago ito iuwi sa Zamboanga, Sibugay. Nananawagan po ako sa may mga puso po na sana po matulungan kami mailabas si mama po sa punerarya at maiuwi na po dito sa Mindanao. Ito lang itong bata ko, mahal ko anak ko. Ma, sana Okay ka na dyan. Kung may babalik ko lang yung ang sasabihin ko sa inyo, dito na lang tayo. Kahit maghirap tayo, basta sama-sama lang. Hindi na tayo natin kailangan yung malaking pera o maging mayaman tayo. Ang importante, magkasama tayo dito. Ilan pa kaya ang mga katulad ni tata na lumuwas sa lungsod para makipagsapalaran pero imbes na mapabuti, malagim ang sinapit at basta na lang isinilid Tao. Katawan yan, eh. Nakadamit, eh. sa isang palutang-lutang na maleta. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.